Good day! Si Kuya Mark ito. Kilalanin natin si Sigmund Freud at anong ilan niyang ambag sa psikolohiya. Bago natin umpisahan ang talakayan, para sa ating tagapanood na below 18 ng edad, ang talakayan na ito ay may tema na may kaugnayan sa sexual. Kinakailangan ng patnubay ng mga magulang. Si Sigmund Freud ay isang Austrian neurologist at ang nagtatag ng psychoanalysis. Bukod sa kanyang panggagamot, kinakausap niya ang kanyang mga pasyente. Dito nagsimula ang psychoanalysis. Si Freud ay nagsimula bilang isang doktor na nag-aaral ng mga sakit sa utak at nervous system. Habang siya ay nagsasagawa ng kanyang pag-aaral sa neurology, natuklasan niya ang mga aspeto ng pag-iisip at kaisipan na hindi kayang mabigyan ng lunas ng tradisyonal na medisina. Ang psychoanalysis ay isang klinikal na pamamaraan para sa paggamot sa psychopathology sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang pasyente ng isang psychoanalyst. Si Freud ay tinuturing bilang isa sa pinaka-maimpluwensya at kontrobersyal na tao sa larangan ng psikolohiya. Para kay Freud, mahalaga ang unconscious mind dahil may kakayahan itong makaimpluwensya sa kaisipan, damdamin at pag-uugali ng isang tao. Naniniwala siya na marami sa ating mga iniisip at pag-uugali ay udyok ng unconscious desires, conflicts, at mga karanasan mula sa ating pagkabata. Ipinakilala niya ang mga konsepto tulad ng id, ego at superego upang ilarawan ng iba't ibang aspeto ng psyche ng tao at kung paano ito nakikipag-ugnayan sa bawat isa. Kapag ito ay hindi nababalanse, dito nagsisimula ang anxiety ng tao. Isa sa pinakatanyag na kontribusyon ni Freud ay ang kanyang teorya na psychosexual development. Ito ang nagbalangkas sa mga yugto o stages ng psikolohikal na pag-unlad mula sa pagkabata tulad ng oral, anal, phallic, latent at genital stages. Naniniwala siya na ang mga karanasan sa stages na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa personalidad ng isang individual. Talakayin natin ang psychoanalytic theory. Ang id, ego at superego ay bahagi ng psychoanalytic theory ni Freud. Para sa kanya, ito ang bumubuo sa iba't ibang aspeto ng psyche ng tao. Ang psyche ay ang bumubuo ng kaisipan ng isang tao. Ang id ay ang primitive o instinctual na bahagi ng psyche. Kumikilos ito ayon sa pleasure principle, naghahanap ng immediate gratification sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ay pinagmumulan ng ating mga karanasan, basic impulses, gratification, irrational, impulsive, tulad ng pagkakaramdam ng gutom, pagkauhaw. Ito ay kumikilos sa unconscious level. Ang id naman ay ang makatwiran at ang conscious na bahagi ng psyche. Ito ang tumutugon sa demands na nagmumula sa paligid. Ang ego ang nagiging mediator sa pagitan ng udyok ng id at superego. Ito ay umaayon batay sa prinsipyo ng realidad sa kapaligiran at rasyonal upang makahanap ng makatotohanan at katanggap-tanggap na pagkilos sa lipunan. Ito ay kumikilos sa conscious level at maging sa pre-conscious level. Ang superego ay ang moral at etikal na bahagi ng ating psyche. Ito ay binubuo ng konsensya at ideal. Ang konsensya ang nagpapaalala sa paggawa ng tama at pag-iwas sa mali. Ang ideal naman ang nagtatakda ng mga pamantayan sa pagiging mabuti at perpekto. Ito ay kalimitang kumikilos sa pre-conscious level. May tatlong levels of awareness. Ang conscious, subconscious, and pre-conscious ay mga terminong ginamit sa psikolohiya upang ilarawan ng iba't ibang antas ng kamalayan o awareness at mga proseso ng pag-iisip sa loob ng ating isipan. Ang conscious, subconscious at pre-conscious ay nauugnay sa paraan ng pagpoproseso at paglalagay ng impormasyon, gayon din sa ating kamalayan o awareness sa impormasyong iyon.
So may pagkakataon na meron tayong inuugali na kahit tayo ay nagugulat sa ating mga nagawa o nasabi. Maaring may kinalalaman ang mga ito. Ang conscious level ay ang immediate awareness. Ito ay tumutukoy sa antas ng awareness na mayroon tayo sa ating immediate thoughts, feelings, sensations, at perceptions. Kabilang dito ang lahat ng bagay na kasalukuyang nalalaman natin sa ating kasalukuyang pangyayari. Meaning, aware ka sa nangyayari sa iyong paligid. Halimbawa, ang panonood mo ng video na ito, pagbabasa, pag-iisip tungkol sa isang bagay sa kasalukuyan, ang nararamdaman mo na emosyon o nararanasan mo ngayon sa iyong kapaligiran, ito ay halimbawa ng conscious level ng iyong awareness. Ang unconscious o subconscious level ay ang accessible memories. Ito ay tumutukoy sa malawak na saklaw ng pag-iisip, memories, desires at impormasyon na mayroon sa labas ng ating conscious level of awareness. Saklaw nito ang lahat ng impormasyon na wala sa conscious level na may kakayahang makaimpluwensya sa ating thoughts, emotions, and behaviors. Ang unconscious level ay may mahalagang papel na ginagampanan sa paggabay sa ating attitudes, motivations, and reactions na kadalasang hindi natin lubos na namamalayan. Meaning, hindi tayo aware kalimitan sa level na ito. It takes time bago natin ma-access ang unconscious na ito at kalimitang kinakailangan ng isang profesional o eksperto upang tayo matulungan kung ito'y hindi nakabubuti sa atin. Halimbawa, ang pananaginip, ang iyong matinding takot sa isang bagay o pangyayari o ang tinatawag nating phobias. Ang ating habits, gaya ng pagkagat sa ating kuko, tapping ng ballpen o pagkukuyakoy. Ang preconscious levels naman ay ang drives, instincts, painful emotions, and repressed traumas. Ito ay nasa pagitan ng conscious at unconscious levels of awareness. Binubuo ang preconscious level ng thoughts, memories, at impormasyon na madaling maalala kapag kinakailangan. Meaning, wala ito sa conscious level ngunit madali nating maalala ang impormasyon sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Halimbawa, tinanong ka kung ano ang almusal mo kahapon. Maaring hindi mo agad ito matukoy ngunit sa sandali ng pagmuni-muni, maaari mong maalala iyon dahil nasa preconscious level ito. Pagre-recall ng phone number, pagre-recall ng pinag-usapan nyo kanina, o kaya ay ang pag-alala sa pangalan ng iyong childhood pet. Talakayin natin ang psychosexual theory. Ang psychosexual theory ay isang sentral na aspeto ng psychoanalytic theory. Ito ay isa sa pinakakilala, pinakauna at pinakakontrobersyal na development theory sa psikolohiya. Inilalarawan nito kung paano dumaan ang isang individual sa mga natatanging stages ng psikolohikal na pag-unlad. Bawat isa ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagtutok sa iba't ibang erogenous zone at ang paglutas sa mga suliranin o conflicts nito. Pinaniniwalaan ni Freud na ang mga karanasan sa bawat stages na ito ay humuhubog sa ating pagkatao, pag-uugali at psikolohikal na pag-unlad. Ang erogenous zones ay mga partikular na bahagi ng katawan na sensitibo para sa pleasurable sensation. Pinaniniwalaan ni Freud na ang erogenous zone ay maaaring humantong sa sexual arousal kapag hindi pinigilan at mas binigyan ng pansin. Ang zones na ito ay sumasaklaw sa bibig, anus at genital regions na may malaking kabuluhan sa ating pag-unlad. Ang fixation ay nangyayari kapag hindi naayos ng isang individual ang isang partikular na stage sa psychosexual development. Pinaniniwalaan ni Freud na kapag hindi nalutas o napalabis ang naibigay na pleasure sa partikular na erogenous zone, ito ay makakaapekto sa pag-ugali at psikolohikal na pagkilos na isang individual. Halimbawa, kung ang isang tao ay nakakaranas ng hindi nalutas na pangailangan sa panahon ng kanyang oral stage tulad ng hindi sapat na pag-aalaga o maagang pag-awat sa pagpapadede,
maaari silang magkaroon ng mga concern na may kaugnayan sa dependency o trust issues sa kanilang paglaki. Isa pang halimbawa, kung ang isang bata sa panahon ng kanyang anal stage ay napabayaang madumi o hindi natuto ng wasto sa pagbabanyo, maaari itong humantong sa mga katangian ng personalidad tulad ng sobrang kaayusan o pagrebelde sa kanyang paglaki. Oral stage, birth to 18 months old. Sa stage na ito, ang pleasure ay nakasentro sa bibig gaya ng pagsuso, pagkagat at paglunok. Too much or too little satisfaction can lead to oral fixation or oral personality. Kapag ang oral pleasure ay hindi natugunan, ang individual ay nagiging orally dependent sa paglaki. Laging gustong may laman ang kanilang bibig. Maaari silang ma-involve sa smoking, drinking, alcoholism, overeating, nail biting, or pika. Kapag ang oral pleasure naman ay labis na natugunan, ang individual ay nagiging orally frustrated. Laging gustong may lumalabas sa kanyang bibig. Maaring humantong ito sa mga pag-uugali tulad ng pagsasalita ng masasama, pagmumura, or pagchichismis. Anal stage, 18 months old to 3 years old. Sa stage na ito, ang pleasure ay nakasentro sa anus o puwitan, kung kaya mahalaga ang toilet training. Kapag ang anal pleasure ay hindi natugunan, ang individual ay nagiging makalat, dugyot, o hindi maayos sa kanyang paglaki. They may become messy, disorganized, lack of self-control, careless, cruel, disorderly, destructive, stingy, or stubborn. Kapag ang anal pleasure naman ay labis na natugunan, ang individual ay nagiging masyadong malinis, organisado, compulsively clean, perfectionist, meticulous, reserved, controller sa kanyang paglaki. Phallic stage, 3 to 6 years old. Sa stage na ito, ang pleasure ay nakasentro sa genital. Nagiging interesado ang mga bata sa pagkakaiba ng mga lalaki at babae. Naniniwala si Freud na sa yugtong ito, ang mga batang lalaki ay nakararanas ng Oedipus complex, samantala ang mga babae naman ay nakararanas ng Electra complex. Ang Oedipus complex at Electra complex sa tulong ng kanilang mga magulang ay mahalaga sa sexualidad ng kanilang anak na lalaki o babae. Latency stage, 6 to 12 years old. Sa stage na ito, ang urges ay pinipigilan at ang mga bata ay tumutuon sa pagbuo ng kanilang kasanayang panlipunan at pag-aaral. Ang focus ng mga bata ay ang pagkuha ng mga pisikal at akademikong kasanayan. Kapansin-pansin ang kanilang pagtutok sa pag-aaral, pakikipagkaibigan, paggawa ng mga pisikal na aktibidad, paglalaro, at pagtuklas ng kanilang mga talento. Ang mga lalaki ay kadalasang mas nakaka-relate sa kapwa lalaki at ang mga babae sa kapwa babae. Genital stage, 12 years old to adulthood. Sa stage na ito, ang pleasure ay nakasentro sa genital. Itinutuon ng mga individual ang paghahanap ng kapareha. Kung ang stage na ito ay matagumpay na napagdaanan ng isang individual, hahantong ito sa pagmamahalan at panghabang buhay na relasyon. Sa pagbibinata o pagdadalaga, nagiging tuon ng pansin ang mature at adult relationships. Ang mga individual ay maghahanap ng kapareha tungo sa maayos na relasyon at mature na sexualidad.